Shalom! Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang muli nating pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik. Welcome sa ating daily devotional. Ito po si Pastor Rene Alog ang magdadala uli ng dakilang mensahe ng Diyos para sa bawat sa atin. Alam ko po na araw-araw ay may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Pinagpapala niya ang ating mga gawa. Binibigyan niya tayo ng bukas na kalangitan. Pinalalakas po tayo araw-araw at pinasisigla ang ating espiritual na buhay. Kumusta po ang bawat sa atin? Salamat dahil nandito na naman po tayo upang tanggapin ang mayamang biyaya ng Diyos na Kanyang inihahanda sa atin araw-araw. Alam ko po na marami sa inyo, kung hindi man lahat, ay dumaranas ng espiritual na pagpapala tuwing tayo po ay mag-aaral ng Kanyang salita. Kaya po, kung gusto po ninyong ang parehong pagpapalang tinatanggap ninyo, ay tanggapin din ng inyong mga kakilala, mga kaibigan, kaopisina, katrabaho at mga kapamilya at mga kamag-anak. Ngayon po ay pindutin nyo na agad yung share button sa inyo pong Facebook ngayon habang kayo nanonood upang ang mga tinatanggap ninyo natin na pagpapala ay matanggap din ng mga taong nangangailangan nito. At lahat po ng ating pong mga episodes, mga daily devotionals ay available sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung kayo po ay nakapasok, pindutin po ang subscribe. Ganun na din ang notification bell upang ang mga future uploads ay ma-notify po kayo. Bago po magsimula sa ating pag-aaral ngayon, nais kong anyayahan kayo na samahan po ang inyong lingkod sa pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala sapagkat kasama ka namin. Kayo ang source ng blessing, ng pagpapalang kinakailangan namin at tatanggapin namin sa oras na ito. Salamat sa mayamang mong biyaya. Salamat sa bukas na kalangitan. At salamat sa pagbuhos ng masaganang biyaya sa bawat sa amin. Sampo ng lahat na mga manonood namin ngayong umagang ito. Dalangin namin na dumaloy ito hanggang sa aming mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at aming mga katrabaho. Dumaloy ang kapangyarihang magpagaling sa mga sakit, karamdaman. Dumaloy ang kapangyarihan na magpalakas sa lahat ng mga nanghihina. Dumaloy ang biyaya ng probisyon sa lahat ng aming pangangailangan. At dumaloy ang probisyon ng kalakasan mo, Panginoon. Maraming salamat po at gamitin mo uli ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mayamang biyaya. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ang topic na nais kong ibahagi ngayon ay pinamagatang A Powerful Prayer. A Powerful Prayer. Sa mga panahong katulad nito, ang ating magiging sandigan ay ang Diyos na makapangyarihan at ang ating magiging sandata ay ang ating pananalangin. Mahalaga po na sa ganitong mga panahon ay magamit natin ang makapangyarihang panalangin. Hindi lang basta panalangin. I am not talking about just
a prayer, just prayer, kundi a powerful prayer, ang makapangyarihang panalangin na magbubukas sa kalangitan upang ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala sa atin. Amen. At dito po sa ating topic ngayong araw na ito, today is Thursday, December 17, 2020, a powerful prayer, at nais nating i-connect ang aking title ng topic sa ating key passage for today. At ang ating key passage ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. So 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. So basahin po natin ang verses 3 to 7 muna tayo. Chapter 1 verse 3. At ang sabi po, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you." Verse 5 and 6, "Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials." At ang ating last verse, "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus is revealed." Yan po ang ating key passage ngayong araw na ito. At very powerful ang sulat ni Apostol Pedro. Unang sulat ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya. Purihin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang mayamang habag at grasya, binigyan niya tayo ng bagong kapanganakan sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus mula sa kamatayan, at sa ating mga mamanahin na hindi masisira, hindi magfe-fade, hindi mapapanis, hindi ma-spoil, at ang inheritance na ito, ang pamanang ito, ay nakatago sa langit para sa inyo, para sa atin, para sa ating lahat. "Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation." Na handa na po para i-reveal sa last time. At sa lahat ng ito, sabi ni Apostol Pedro, magalak kayong mga anak ng Diyos, dahil pansamantala lamang ang inyong mga pagdadaanang pighati sa lahat ng klase ng pagsubok, upang ang inyong mga pananampalataya ay mapatunayan na totoo, sapagkat kung ang ginto, para malaman ang kanyang halaga, ay dinadalisay ng apoy, samantalang ang ginto ay napaparam, ang inyong pananampalataya ay dadalisayin din ng apoy.
na magre-resulta sa kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Hesus kapag siya'y i-reveal na. Amen. So talagang ang ating mga pananampalataya ay dadalisayin ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang sabi po, mga pangsamantalang pagsubok lamang, at ito ang dadalisay sa pananampalataya natin upang malaman kung ito ay wagas, kung ito ay totoo, or hindi siya totoo. Lahat po ng pangako sa salita ng Diyos ay nakasentro sa buhay at pagtatagumpay. Kung babasahin niyo po ang Biblia po ay istorya ng pagtatagumpay. Kung babasahin niyo po ang istorya ng ating Panginoong Hesus, ay istorya ng pagtatagumpay. Hindi po nagtapos sa kamatayan lamang ang istorya ng ating Panginoon Hesus, bagamat bahagi ng kanyang istorya ang kanyang kamatayan, ngunit ang kanyang istorya ay nagtapos sa isang pagtatagumpay sapagkat nabuhay siyang magmuli. Ang salita ng Diyos ay nakasentro din sa buhay ng tao. Buhay at pagtatagumpay. Di po ba lahat po ng gagawin ng tao para magtagumpay siya sa buhay na ito ay nakasulat na sa aklat ng buhay. So, the provision has been made. Lahat po ng kailangan natin sa buhay at sa pagtatagumpay ay naisulat na sa salita ng Diyos. The provision has been made. So, in the things of God, I have this knowledge. In the things of God, we have this knowledge. Because, sabi po sa Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Karamihan po sa ating defeat, karamihan sa ating pagkatalo ay dahil hindi natin alam ang katotohanan ng mga nakasulat sa salita ng Diyos. Pero ngayon na alam na natin ang salita ng Diyos, in the things of God, lahat ng patungkol sa Diyos, meron tayong hindi lamang idea, kundi meron tayong knowledge, meron tayong kaalaman. In God, we can see the truth of every situation which we encounter. Amen. Lahat po ng ating mga na-encounter sa buhay na ito, dahil tayo ay nasa Diyos, alam natin ang katotohanan lahat ng ito. Lahat ng sitwasyon natin, lahat ng sitwasyon na na-encounter, nakakaharap natin sa buhay na ito, nakikita natin ang truth. Alam na natin ang in and out, alam na natin ang purpose, alam natin ang reason, alam natin ang objectives ng Diyos. Pagka inalaw niyang meron tayong pagdadaanan, alam na natin din ang sinasabi ng Biblia. So God has given us power over all the power of the enemy, and in Him, in God, we can come out the winner every time. Hallelujah! Binigyan na tayo ng Diyos ng kapangyarihan laban sa lahat ng kapangyarihan na meron ang ating kaaway, at sa Diyos, lahat po ng ating pagdadaanan, lalabas po tayong mga matagumpay sa lahat ng laban at sa lahat
ng panahon sapagkat alam natin ang salita ng Diyos. Sapagkat well-versed tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat alam natin ang mga pangako ng Diyos sa tuwing tayo ay dadaan sa iba't ibang uri ng mga sitwasyon, mga minamahal. So, if you could only see the truth of every situation that you encounter in this life, if you could only see as God sees, di po ba? Napakahalaga po niyan no? Na kung nakikita lang natin ang lahat ng bagay sa katotohanan ng salita ng Diyos sa atin. Kung nakikita natin ang katotohanan sa bawat sitwasyon natin, sa lahat ng mga encounter natin sa buhay na ito, kung nakikita natin ang mga bagay-bagay ayon sa pananaw ng Diyos, sa paningin ng Diyos, marami sana tayo sa mga defeats natin ay hindi dapat naging defeat o defeats, kundi naging victory or victories sapagkat tinitignan natin ang perspective natin sa mga nangyayari ay perspektibo ng Diyos. Kaya stop focusing on the negative side of every situation na pinagdadaanan natin. Kahit problema po yan, meron laging positibo. Meron laging maganda sa likod ng mga nangyayari. Kung gagamitin lang sana natin ang pananaw ng Diyos, ang perspective ng Diyos, kung paano tinitignan ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan, malamang-lamang marami sa mga pagkatalo natin ay tagumpay sana kung maituring. So whatever your trials and whatever your circumstances, no matter how overwhelming they may seem to be in the natural, I want to minister to you right now, beloved. Hallelujah. Ano man po, ano man pong uri o klase ng mga pagsubok, ano mang uri o klase ng mga sirkumstansya natin, kahit ito ay matatawag nating overwhelming dahil sa tingin natin ito yung mga problema at mga sitwasyon na parang mas malaki sa atin, na parang sa paggamit ng natural nating pananaw ay mas malaki sa atin. Nais nating gamitin ang pagkakataong ito na ang inyong lingkod ay makapag-minister sa inyong mga kalagayan. Praise God. Hallelujah. Amen? So, I don't have to be present with you in the flesh to do this. Kaya nga, itong mga activities natin ngayon ay online, virtual. Amen? Hindi ko kinakailangan o hindi nyo kinakailangan na tayo ay magkita face to face. Bagamat mas maganda sana. Pero itong mga ibinabahagi ko ngayon ay pwede makapag-minister sa inyo kahit na po hindi tayo present sa flesh to do this. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po limitado lamang kapag tayo po ay nagkasama-sama sa isang tagpo. So kahit nandito po ako ngayon sa Hong Kong at kung nasaan naman kayo ngayon na mga sumusubaybay sa ating gawain, pwede po itong salita ng Diyos na aking binibitawan ay makapag-minister sa inyong lahat. Si Apostol Pablo
One time, isinulat po niya sa mga kapatiran, mga mananampalataya sa Korinto, that though he was absent from them in the body, he was present in spirit, and the action he wished was taken as though he was present. Naalala niyo po, sa maraming sulat si Apostol Pablo na ito ang sinasabi niya, na kahit wala ako, absent ako sa flesh, sa body, ang aking spirit ay present, at ang action na gusto ninyong maranasan kung nandyan ako, ay mararanasan ninyo kahit wala ako dyan. Yan po ang assurance ni Apostle Paul sa mga kapatiran sa Korinto, sa isa sa kanya mga sulat, nang sabi niya that though he was absent from them in the body, he was present in spirit, and the action they wish was taken as though he was present. Parehong blessing lang. Whether, kaya nga po dapat yan ang unawa natin. Well, namimiss natin ang magsama-sama at sama-samang mag-alay ng papuri sa Diyos, sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos, sama-samang magpanalanginan, personal na gagawin. Pero, hindi po nahahadlangan ang biyaya ng Diyos sa oras na ito, na kahit 7,000 miles ang distansya mo sa akin ngayon. Yung mga nanonood po dyan sa North America, yung mga nanonood dyan sa Europe, napakalayo po ang distansya natin ngayon. Kung mga nanonood sa Pilipinas naman ay 700 at least miles ang ating distansya. Pero kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos pagkasama niyo ako physically, at ngayon na malayo tayo sa isa't isa, ay kayang gawin ng Diyos, sapagkat hindi po nakabase sa akin ang kapangyarihan na gagawa nito, kundi nakabase sa kapangyarihan ng ating Diyos, at magagawa ito sa pamagitan ng a powerful prayer. Yan nga po ang ating topic na pinag-uusapan ngayon. I cannot be present with each of you in my bodily presence, but there is no distance when it comes to the things of God. Amen? Maaring wala ako, hindi ako physically present sa inyong lahat, pero wala pong distansya pag pinag-usapan natin ang mga bagay patungkol sa Diyos. Hallelujah. So as you have this devotional, daily devotional, itong ating tinatanggap na mga biyaya ng kanyang salita, gamitin natin ito as our point of contact to agree together with me that you will be able to rise up in the power already given you to meet the circumstances in your life. So gamitin natin itong araw-araw nating mga pinag-uusapan na salita ng Diyos na maging araw-araw na maging point of contact natin para mag-agree tayo, magsumang-ayon tayo sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, na tayo ay sama-samang babangon sa kapangyarihan na ibinigay na sa atin upang katagpuin ang lahat ng sirkumstansya sa mga buhay natin. Alam niyo ho, ang layo ng Diyos sa atin ay isang panalangin lang. Alam niyo ho, ang layo ng mga pangako ng Diyos sa atin ay isang panalangin lang din. Di po ba? Hindi po napakalayo ng Diyos na nahirapan siya ngayong ibigay ang
kasagutan sa ating mga panalangin at yung paraan para tayo ay magtagumpay. Hindi po nililimitahan ng distansya ang pwedeng gawin ng Diyos. Kahit di tayo nagkikita-kita, at isang taon na po ito, na tayo ay nagkikita-kita lamang sa virtual, online activities natin. Pero napakarami po mga sharings, mga testimonies ng spiritual na biyaya ng Diyos sa kabila ng malayo tayo sa isa't isa. Sapagkat hindi kayang hadlangan ng anumang kapangyarihan ng kaaway ang pwedeng gawin ng Diyos kahit hiwa-hiwalay po tayo. Kaya ito na nga po ang kapangyarihan ng panalangin na lagi nating ginagawa. So i-recognize natin ang powerful prayer na siyang nag-uugnay sa atin sa Spirit, na tuwing mag-uusap-usap tayo patungkol sa salita ng Diyos, nakakaranas tayo ng dakilang pagpapala ng Diyos. Hallelujah! Praise God! So nais ko pong i-declare natin itong ating daily declaration. Sabihin natin, God has heard my prayer. He will move on my behalf. Amen. One more time. God has heard my prayer. He will move on my behalf. Amen and amen. Hallelujah. Yan po ito to. Gagalaw ang Diyos sa pamagitan ng aking mga panalangin, diringgin ng Diyos ang aking mga panalangin, at siya ay gagalaw at siya ay mamamagitan para sa akin na kanyang anak. Yan po ang declaration natin ngayon. Maniwala po kayo, may gagawin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, right now in the name of Jesus, I bring this loved one to you for your special blessing and help. God, you see and know every circumstance. Father, you wait to prove yourself in might and power in these circumstances. Open these eyes that this one may see the situation as it really is. That they might see that you are in command and that you have stepped forth on their circumstances to still the waves and the winds. You have stepped forth in triumph and in power over all the power of the enemy. Father, help this one to realize the position we have in you as your beloved child. Help us to take our spiritual position in you as king and a priest, as a ruler, as the head and not the tail, as being above and not beneath, according to the great promises of your word. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik. At lagi po nating ipanalangin, anuman pong sitwasyon natin, hindi ho natutulog ang Diyos. At pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod. Ito po si Pastor Rene Alog
Babalik po kami ng aking katandem si Pastora Julie mamayang alauna sa ating Hope Hour. At dahil ngayon ay araw ng Huwebes, alam niyo naman, ng Huwebes ay isa sa pinaka-busy day natin. Meron pong midweek service, online midweek mamaya alas 7 ng gabi. At meron po akong Bible study sa mga JLG Hong Kong members alas 9:30 naman ng gabi. So pansamantalang magpapaalam po ang inyong lingkod. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Nag-iwan po ako ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom.